Hello pong muli mga katambay. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok po ng mundo tayo nandun. Nagbabalik po muli mga katambay. Ang inyong katambay si Kamanong po para po magkomento po muli sa inyong mga katambay. Ito po, komentuhan po natin itong kaganapan po mga katambay sa bandang Bicol mga katambay. Meron po ditong sinasabi nga po na yung matagal na po, yung napakatagal na panahon pa po ng sinasabi po na ng magulang ng Pangulong Marcos Jr., ang senior, talagang mga kalaban na po ito at bumabatikos na po ito, di umano, sa administrasyon po ng mga Marcoses, di ba? Dahil nga po doon sa issue ng napakalaking laganap na EJK daw po, korupsyon, di ba? At yung sinasabing pagdeklara ng batas militar sa ating bansa, di ba? Martial law, di ba? At sandamukal daw po na nakaw. Ayon po dito sa mga ito, di ba? Noong mga panahon na yon. At nagkaroon din po ng pagkakataon na magkalaban din po sila sa politika, mga katambay. Di po ba? At talagang hindi po katanggap-tanggap po dito po sa dating Vice President ang kanyang pagkatalo dahil po talagang napakatindi po ng kanila pong sinasabing pagiging laban sa politika. Yung sinasabing yellow, pink, at yung sinasabing mga diktador daw po, mga katambay. At yung sinasabing mga loyalist, mga katambay. Pero sa kabila nito ngayon, iba na po ang ihip ng hangin, mga katambay. Nakapagtataka lang po. Nung panahon po na si Vice President po, ang pumunta po ng Bicol, napakarami pong kritiko. Hindi po nilubayan ng issue, mga katambay. Puro hindi po maganda ang issue ang ginagawa po nilang analyst, balita sa Vice President Sara Duterte. Kung ano-ano po ang kinakabit, di ba? Na kesyo, hindi po maganda ang naging ugnayan daw po nung nakarang halalan. Medyo ang Vice President daw po ay nakapagbitiw ng hindi magandang salita sa sinasabing dating Vice President, Lenny. Pero ngayon, napakatagal na pong kalaban sa politika at mismong nung mga panahon nila, di ba? At nung panahon ni dating Pangulong Duterte na ipinalibing po ang magulang po ng Presidente Marcos Jr. sa libing ng mga bayani. Ano po ang sinasabi po ng mga grupo na ito? Ipahukay. Hindi po nila tanggap na ipalibing ang dating Pangulong Marcos Sr. sa libing ng mga bayani. Di ba? Napakarami pong protesta ang ginawa po ng grupo nito ng mga sinasabing dilaw pink, di ba? Dahil hindi nila tanggap na isang diktador, mamamatay tao at napakarami raw pong issue ng pagnanakaw, pandarambong sa bansa mailibing sa libigan ng mga bayani. Pero ngayon po mga tambay, sinasabi po napakaganda raw po panimula. Biglang nagbago po ang ihip ng hangin. Yung sinasabi nga po ng matatanda, yung para ka daw aso, yung mga sinuka mo na, kinakain mong muli, mga katambay. Lahat ng sinabi mo, kinakain mong muli. Ito ba, pakinggan po natin nakaganapan at komentuhan po natin. May pinapakita kaming retrato. Ito, pinapakita namin ulit, na talagang it's a clear picture na nagkamay itong dalawang opisyal. Gaano ka-importante na makita ito ng mga supporter ng bawat isa? Well, para sa akin kasi, in politics kasi everything really means something, So gestures like this, they actually mean a lot, So while the handshake, I believe, between Marcos and Robredo could be seen as a gesture of possible political reconciliation, it is also important to question, whether this moment truly reflects a shift in their relationship or does it simply serve the political interest of both camps? So for Marcos, for instance, extending hand in Robredo's stronghold, like I said, allows him to soften his image, especially among Robredo supporters na naging critical din naman dun sa kanyang administration. It also positions him, I think, as a leader who is willing to engage with opponents, possibly as part of a broader strategy nga, like sinasabi ko kanina, to heal political divisions and secure his presidency's long-term legitimacy. Okay. Now, for Professor, Robredo, sorry to cut you ito there. namang mga Professor, epekto to, Professor, sorry.
So that's on the part of President Marcos. Yes. Pero on the part of former Vice President Leni Robredo, during the campaign period po, napakaklaro kung bakit sumuporta yung mga sumuporta kay dating Vice Presidente Leni Robredo. At ang isa sa mga rason nila ay ayaw talaga nila ang pagbabalik no Ng Marcos. ng mga Marcos sa poder sa Malacanang. So pag meron kang ganito, yung ganitong klaseng pagkikita, yung ganitong klaseng pagkakamay, ano, does it lessen? Pagka ganun po, di po ba, yung analyst po nila, pagka ganun po, di tanggap na po nilang bumalik ang mga Marcos sa Malacanang. tanggap na po ng mga pink at dilawan po. Di po ba, mga tambay? Ganun lang po yun eh. Simple logic lang yun. Di ba? At na parang nalusaw ba Lusaw. itong stand ni Leni Robredo at ano naman ang mensahe dito no sa kanyang mga supporter? Parang ang tingin ng mga supporter, pinagtaksilan sila. Ganun ba yun? Sinuportahan, no? Dapat ba ganun ang pag-iisip? Go ahead. Well, para po sa akin, for VP Robredo, attending events like this represents or presents political pragmatism. Remember na ang kanyang tatakbuhan ngayon is no longer a national position. She is vying for the position of the mayoralty of Naga City, and it requires that she maintain. Putulin na po natin. Pinagtatanggol na po ng panatiko po, grupo ng dating Vice President na nagpapaka-analyst po tambay pagdating sa politika. Dahil nga po, kinain po nila yung mga pride, sinuka po nila lahat. Lahat po ng mga sinabi po nila, masasakit, masasama na mga paratang sa mga Marcos. Pero ngayon po, nakita nyo naman po, sa isang iglap lang, basag po mga katambay. Kumain po. Lahat po na sinabi nila, dahil nga sinasabi po, politika, di po ba? Sa politika po kasi, no? Dahil karamihan po dyan, sinasabi lagi ni Kamanong, ang paboritong prutas, balimbing. Kaya po dito, sa nakikita po ni Kamanong, bilang isang sinasabing may political will, wala po sila nun. Wala pong political will. Yung sinasabing wala pong paninindigan. Dahil di ba? Yung talagang napakahabang panahon. 80s pa, mga tamay. 1980s pa. Magmula na magdeklara po, di ba? Ng People Power One. Kalaban na po nila sa politika ang sinasabi pong mga loyalista, mga Marcoses. Pero pagtuntong po ng 2024, wala na po. Lahat na po ng kanilang pinaglalaban, paninindigan, nalagay lang po sa isang ganitong event. Sa event lang po, isang event lang po natapos na. Nagkaroon na po ng kamayan at syempre, ang BP Sara, ang BP Sara naman po ay napakarami lang analyst, kritiko, na kung ano-ano po pinagsasabi. Nung pumasyal lang po sa isang event, isang event lang din po pinasyalan ng Vice President doon dahil nakumbida po siya ng mga kanyang kaibigan sa Bicol, di ba? Na isang parte ng isang religious program, di ba? Parang piyesta yung inatinan. Samantalang ito, yung mismo pa yung ating Vice President Sara Duterte pa ang rumispeto nagrespeto siya sa sa dating Vice President. Pero ngayon baliktad na. Mismo na ang Vice President ang rumirespeto na po ngayon sa kanyang sinasabing nadaya daw po siya. Di ba? Dinaya daw po siya. Yan ang paninindigan niya ng dating Vice President Leni Robredo. Hindi niya po tanggap na siya natalo, di ba? Number 1. Dinaya siya ng Pangulong Marcos Jr. Di po ba? Sa kabilangan nun po, di ba? Dahil hindi niya tanggap. Nagtayo pa nga po siya ora mismo, di ba? Ng sarili niyang foundation para pangontra o panlaban, di ba? Dito po sa pamahalaan ng bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos, di po ba? Kaya lang, hindi yata naging successful po yung ginawa niya pong foundation kuno, mga katambay. Kaya dito, ang komento ni Kamanong sa bagong Pilipinas po nila, talagang wala na pong silbi, mga katambay. Yung sinasabi pong mga yellow pink,
Wala na po. Kinain na po nila lahat. Kinain na po ng leader nila. Kinain na lahat ng leader nila yung suka, dumi na binato nila lahat sa Marcoses, di ba? Magmula po kay Laila de Lima, si Trillanes, di ba? At marami pang iba. At ito po mismo, yung pinaka-head nila na sinasabi, dating Vice President Robredo, na number 1 ding kritiko. Kinain din po yung kanilang mga sinabi na mga masasakit, bintang, di ba? Na mga sa pamilya Marcos, mga katambay, na ayaw nilang makabalik sa Malacanang. Ano po kaya intayin po natin, ano po kaya masasabi naman ng mga followers po ngayon ng dating presidente, Robredo, di ba? At dyan po naman, nagdidiwang naman po mga katambay, tsak na magdiriwang naman po at magdidiwang po ang mga sinasabi pong mga hindi nababayaran katulad ng GCash vlogger, Isimada vloggers, at syempre po, ang mainstream media, mga katambay. Di po ba? At magdiriwang po yan. Dahil nga po, nabaliktad na po sitwasyon. Sumuko na po sa kanila yung sinasabing matagal na pong kritiko at kalaban sa politika ay mismo na po. Sila na po ang lumapit sa Pangulong Marcos Jr. Di po ba, mga katambay? Ganun po talaga eh. Nagkakaamuyan yata. At ano naman kaya ang masasabi rin ng Makabayan Black, mga tambay? Sa bagay, ang Makabayan Black naman, umpisa pa lang nakita na natin. Talagang sinuka na nila. Sinuka na nila yung mga sinasabi po na paninindigan po ng mga kaliwang grupo na ang Marcos, masama, diktador, di ba? Mamamatay tao, napakaraming pinapatay noong mga panahon ng Marcos Sr., di ba? Nagwewelga pa yan. Sinusunog pa ang mga muka, ang mga pagmumuka ng mga Marcoses sa arsada, di ba? Sinusunog po. Pero ngayon, magkakampi na po, mga katambay. Hindi na po tayo magtataka, mga katambay. Yung lahat po ng sinuka ng taong bayan, ng ilang pagkakataon po, lalo po sa panahon ni dating Pangulong Duterte, pinagsusuka na po ito. Puro inilagay na po lahat ito sa inidoro. Pero sa kabila nun, lahat ng isinuka at inilagay sa inidoro ng taong bayan, yan po ngayon ang kasama po. Lahat po, kasama po yata lahat ng bagong Pilipinas po ng Pangulong Marcos Jr. Sila po ngayon, mga katambay. Lahat po, pati po lahat ng sangkot sa droga, sa krimen, mga katambay. Mga politikong may issue ng korupsyon, mga katambay. Di ba? Tapos ito, pati yung mga kritiko na napakatagal na panahon na sinasabi pong pink at yellow, magkakasama na po silang lahat ngayon, mga katambay. Ibang klase po ang bagong Pilipinas. Magkakakulay po pala sila, mga katambay. Ngayon lang natin nalaman at natuklasan, mga katambay. Komento na inyong lingkod. Iisa po pala sila ng hulmahan, mga katambay. Yung sinasabi po palang pula ay po pwede rin po palang sumama kahit anong kulay, mga katambay. Ganun po. Kahit ano ka pa, makakaliwang grupo ka pa, may kaso ka pa ng korupsyon, may kaso ka pa ng droga, may kaso ka pa ng krimen, mga katambay. Basta tayo magkakasama ngayon. Ganun po ba? Komento na inyong lingkod. Diba? Nakapagtataka lang po sa bagong Pilipinas. Basta tayo, ang kalaban lang natin ngayon, tayo magkakasama na. Iisang kulay na tayo, iisang layunin na tayo para pabagsakin. Di umano, ang pamilya Duterte. Sila lang ang kailangan natin pabagsakin. Para tayo maghari na yata. Tayo, magkakasama na tayo, kasama ang mga makakaliwang grupo yata. Lahat, mga oligarko. Di ba? Lahat maghahari na sila. Wala nang oposisyon. Kaya napakaswerte po ngayon ng Pangulong Marcos Jr. Yung mga sinasabing number 1 oposisyon sa kanya, mga katambay, sumusuko, nagiging kakampi niya na. Number 1 po, di ba? Lalo sa Senado. Yung isa pang senadora diyan, galit na galit sa mga Marcos, di ba? Pumupunta, nung kabataan yan, lagi raw siya nasa karsada, nagwewelga, kasama sa welga. Ang senadora Risa Hontiveros, mismo siya nagpapatotoo, di ba? Na talagang lumalaban siya at nagmamarcha siya para sabihin ng mga Marcoses ay diktador. Di ba? Masamang tao ang mga Marcos. Pero ngayon, lahat sila. Iisa na lang ang layunin.
Iisang kulay, mga katambay, para lang sa mga Duterte pabagsakin. Ganun po katindi ngayon. Kaya ngayon, mga katambay, intayin po natin. Abangan po natin. Tingnan po natin kung ano po ang sasabihin naman po. Lalo po ng mga sinasabing supporters po ng BP Sara, di ba? Nandiyan po sila Llamas, di ba? Isguera, si Winnie Monsod, marami yan. Marami po mga talagang sarado, yellow po yan at pink. Tingnan po natin. Tingnan po natin kung pupurihin at kapuri-puri na po ngayon ang sinasabing sinusuka po nila na pamilya Marcos sa panahon po ng bagong Pilipinas nila, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment at sa patuloy pong sumusuporta sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, mga kababayan, mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan. Paalam, bye-bye, ingatan nawa po.